Walang sintomas si baby pero nagkaroon ng pulmonya. Ano po ba itong kaso na to? Bakit ganun, Doc? So, yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, again, mga pedi tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please do subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Ang dami ko nakikita sa TikTok or sa Facebook na wala naman daw siyang ubo-sipon. Yung iba sipon lang, kaya lagdat lang. Tapos, pag dinala na sa doktor, na-assess na may pulmonya. Posible po talaga kasi na isang sintomas lang ang pwedeng ma-meet na criteria para masabing may pulmonya ang isang 6 months and below, lalo na ang mga newborn. Alam niyo ba, paglabas ni baby, ang simpleng alar flaring, grunting, retraction ay maaaring masabi na pulmonya na yon, sintomas or sinyalis na po yun ng pulmonya. Kailangan ubuhin, hindi kailangan lagdatin or merong sipon na makita. Ang simpleng physical examination ng doktor ang makakapagsabi na may pulmonya na ang isang infant, lalo na ang mga 6 months below. Doc, bakit dumadami sila? Posible kaya na walang bakuna for the past few months, kaya nagkakaroon ng parang papunta na sa outbreak Kasi dumadami talaga. Hindi natin maiwasan yan. At ang sabi sa mga reading articles na nababasa ko, million daw ng mga bata ay wala pang bakuna. Dahil nga na out of stock sa mga health center. Sa health center lang sa private clinic, hindi po yan ubos. So may problem lang talaga sa procurement process ng government. And hindi na natin pag-uusapan yon dahil wala po akong kaalam-alam dyan. At ayoko pong pumasok kapag politics na pinag-uusapan dahil baka uminit lang ang ulo natin tayo lahat. So, magpunta na lang tayo sa pulmonya na bakit nga ba yung ibang mga bata wala namang symptoms. Tapos meron na siyang pulmonya. So, number 1, tulad ng sinabi ko, posible talaga, lalo na sa mga 6 months below. Number 2, baka pwede naman talagang misdiagnosis. Yes, pwede. Kahit ako, baka na-misdiagnose ko siya na pulmonya. Baka naman ay bronchitis, baka naman asthma, baka samid lang, or baka upper respiratory tract infection lang. Kaya naman, importante ang follow-up. At doon natin mako-confirm kung gumagaling ba siya or hindi. Pwedeng na-x-ray yan at nabasang may pulmonya, pero yung nagbabasa dun sa x-ray, yung radiologist, hindi niya nakita yung pasyente. Kaya may nakasulat doon, please correlate clinically. 'Di ba? Kaya ang mahalaga ay pag nakita niyo yung official reading na impression or yung result is pneumonia, please correlate clinically. Ibibigay niyo po yan dapat dun sa nag-check up kay baby. So, that's one. Yung x-ray ay kailangan magtugma yung symptoms ni baby at yung x-ray. Kasi pwede kasing false positive yung x-ray official reading. Kaya ako, kahit wala pong x-ray, masasabi kong pulmonya na yan base sa history ni baby, base sa tutok ko sa kanya, sa examination ko sa kanya, at yung response niya sa gamot. Iko-confirm ko lang yan na pulmonya nga kapag may x-ray. Kapag inadmit yan, di ba, dapat may x-ray. Pero sa clinic, kahit walang x-ray, masasabi ko pong pulmonya yan. Another reason kung bakit wala namang lagnat, wala namang ubo, pero pulmonya, pwedeng atypical pneumonia. So, when you say atypical, hindi siya typical. Kasi ang alam po ninyo, kapag pulmonya ay malubhang ubo, sinisipon, lalagnat, at hingal.
Yun yung typical na pneumonia. Pero yung atypical pneumonia, yung tinatawag nating walking pneumonia, okay sila. Naglalaro, naglalakad, kaya walking pneumonia. Pero kapag tinutukan mo yan sa likod, may plema. O kaya naman pag in-x-ray mo, may plema talaga na makikita. Pag nilaboratory mo, mataas ang white blood count. So, posible na meron talagang pulmonya yung bata na hindi natin alam. So, that's possible. Diba? Ang dami pong pwedeng dahilan. Pero, base sa aking experience, sa clinician, na nag-duty din sa hospital, dumadami nga po yung case ng ganitong, yan, yung ganyang kaso. Yung wala naman talagang ubo, nilalagnat lang, minsan may sipon, or minsan hingal lang, pero pag tinutukan mo siya, may plema. Pag in-x-ray mo yan, mabibigla ka talaga. Bakit? Ang dami ng plema niya. And then one time, meron pa akong napasyente na isang araw lang daw siya inubo. Parang hindi lang isang araw, parang more than a week na siyang inubo dahil nung tinutukan ko siya talagang crackles. Parang tunog ng tunog ng yung, alam mo yun, yung pinuputok na bubbles, yung bubble wrap. Parang ganun po ang tunog. And then kapag in-x-ray mo, parang yun, sabog. So pag ganun, mukhang hindi na kailangan ng oral syrup dito. Kailangan ma-confine siya. Yun namang mga batang natutolerate ang oral syrup, yun, binibigyan ko na yan ng antibiotics. Kasi ang atypical pneumonia po ay caused by Mycoplasma pneumoniae. So, bacteria po yan. Kaya, ang gamot po dyan ay antibacterial or antibiotics. Kaya, makikita nyo, mami, mapapansin nyo, sa mga nanonood dito na okay na yung bibi nila at sa mga ongoing treatment, mapapansin nyo kapag naggamot na yan ng antibiotics, mga macrolide, either clarithromycin, azithromycin, or erythromycin, nag-i-improve po yung ubo nila, dumadalang, nawawala yung lagnat, nagiging okay yung kanilang pakiramdam. So, probably talagang tumataas po yung kaso ng atypical pneumonia. And sad to say, wala po siyang bakuna, pero ang good side naman dito, ay nagagamot naman siya. So, agapan na lang po natin mga mommies, na kapag may nararamdaman na nga si baby, kapag nakakitaan nyo na siya ng mga symptoms nito, lagnat, inuubo, sinisipon, hinihingal, matamlay, tapos nawawala na siyang ganang kumain, hindi siya masyado naglalaro, dahil uso, huwag po kayong magatubiling magpatingin sa doktor. Yung mga walang budget, pwede po sa government hospital or sa pinakamalapit sa inyong health center. So sa mga nagtatanong, pwedeng herbal. So, approve ako sa herbal kapag 6 months and above na yan, kapag kumakain na yan ng solid food. Pero sa mga newborn, sa mga 6 months below, hindi ko nire-recommend, hindi ko ina-advise na mag-herbal muna si baby kasi baka masira yun siya ni baby. At hindi pa niya kayang tanggapin yun sa tiyan niya. Yung mga oregano na ginagawa po ninyo, hindi ko po ina-advise yan. So, kailangan magpatingin po kayo agad sa doktor. So, yun lang. Sana naliwanagan po kayo sa topic po natin ito. Marami pa po kayo, kung marami po kayo gustong itanong sa akin, pwede niyo pong itanong yan sa comment and sana masagot ko din lahat yan. So, yun lang po mga mommies and daddies. So, again, thank you.